So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, meron lang akong konting i-share sa inyo. Baka sakaling makatulong to in case na may suspecha kayo na may problema sa steering rack assembly nyo. Okay? So simulan na natin to mga paps. So ang i-share ko sa inyo ay itong konting DIY lang mga paps. Kasi ganito, kapag itong yung steering nyo, itong manibela nyo, pag nil-left and right nyo, may tumutunog, tok, 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 tok. Madalas sinasabi ng ibang mekaniko, i-overhaul na yung steering rack assembly nyo. Sa mga EPS type to Ngayon, ang una nyo gagawin, i-try nyo munang i-adjust yung steering nyo. Ibig sabihin, higpitan nyo. Papakita ko sa inyo mamaya mga paps, okay? Kasi kapag kapag sobrang luwag na yung adjustment nyo, magkukos yung ng tunog. Ito yung posibleng madalas na mangyari. Kapag nagpalit sila ng steering rack assembly, sobrang luwag ng settings niya, kapag nil-left and right nyo, nagtotok-tok-tok. Kapag hinigpitan naman, nawawala. Itong video na to, baka sakali makatulong to in case na may marinig yung tok-tok-tok-tok, baka kailangan nyo ng i-adjust yung pinaka-higpit ng steering nyo. Okay? Shoutout nga pala kay Poy Verba kasi yung mga method ko kasi medyo matatrabaho, pero sa kanya, itong pinakita niya sa akin, sa tingin ko makakatulong sa mga tropa nating naka-videos. Okay? So pakita ko sa inyo mga paps. So ito mga paps, yun yung pinaka-adjuster natin. Okay? So yung higpit ng manibela at saka yung luwag ng manibela, dyan natin i-adjust. Dalas kasi kapag bago, hindi nila ginagalaw yan. Pero minsan kasi pag sobrang luwag, hinihigpitan nila. Ngayon naman, kung sobrang higpit naman, luluwagan nila. Yung tamang adjustment lang. Ngayon ito, meron ako dito 24mm yan. 24mm to. Tapos, ipapasok ko yan dyan. Ito. Okay, so ayan siya. Swak yan. Tapos, gamit ako dito ng pampihit. Okay, so ganyan titignan nyo maigi yan. So, tignan nyo kung makikita nyo yan. Yan. Ayan. Tignan, hihigpitan ko yan mga paps. Okay, so mahigpit na yan. Ngayon, pwede natin luwagan. Masyado maluwag kasi kakalampag yan yan. Okay. So, kita nyo naman yun dyan. So, ganun lang yan mga paps. So, ito yung ibang angle. Yan, tignan nyo So mga paps, itong technique na ginawa ko, effective to para sa Gen 2 at Gen 3 na single VVTi. Okay? So yung pagpasok nito, wala namang magiging problema. So hindi ko na sigurado kung gagana to sa Gen 3 na dual VVTi. So etong technique na to, gagana to ng Gen 2 at Gen 3 na single VVTi. Okay? So eto siya. Bago kayo mag-DIY ng ganito, siguraduhin nyo tama yung sukat ng adjuster nyo. So ito kasi 24mm to. Yan. 23.5. Ito 24mm yan. Yan. Itong nut na binili ko. Tapos ito, bahala na lang kayo kung anong dulo. Basta mahalaga, matibay yan pagkaka-welding nyo. Yan. Welding yan Yung haba naman ito, dito kayo magsisiguro mga paps, yung haba. Yan. So, yung haba na gagawin nyo para maayos yung access nyo ng pag-a-adjust. So, ganyan. So ito 118mm. Gawin niyo naman 120mm. Okay? Yan. So yan siya. Tapos yung nipis nito ng bakal, ito. At least ganyan. So 11.71mm. Ang ganyan lang. May mapakita lang ako sa inyo. Sabi ko yung kalampag sa steering kapag left right nyo. Diba left right. Tuk 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 tuk. Madalas kasi yon sa RNP problema. So yung RNP problema noon, posibleng yung bushing noon, lumaki na yung clearance. Ngayon, kailangan palitan na yon. Pero, kung makukuha pa na adjustment, i-adjust nyo muna para mawala yung ganun, tok, 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 tok. Kasi kapag nagtok, tok, tok, tok na yon, kapag dumadaan kayo sa humps, nagda-drive kayo, magkukos yun ng lugutok mga paps. Kaya, yung iba, ang diskarte, kapag nagpagawa sila sa mekaniko, ina-adjust lang nila yon, mawawala na yung lugutok kalampag. Pero ang kapalit nun mga paps, kapag in-adjust nyo yun, posibleng humigpit ng konti yung manibela nyo. Hihigpit yan ng konti. Okay? Pero mawawala yung yung kalampag niya, yung lugutok o kalampag. So yun yung catch mga paps. Kapag sobrang luwag, madaling mo i-steer, pero mas prone siya sa lugutok at kalampag. Pero kapag hinigpitan mo na siya,
medyo titigas yung steering mo ng konti, pero mawawala yung kalampag at lagutok. Okay? So, magic yun mga paps. So, paano mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. Sana kahit paano, itong video na to, nakatulong to in case na mag-a-adjust kayo ng higpit o luwag ng manibela nyo. Okay? So, yung method na to, ito yung pinakamadaling paraan sa pag-a-adjust ng steering. Okay? Kasi yung method ko dati, medyo madugo pa eh. Kala ko yun yung pinakamadali. Ito pa pala yung pinakamas madali talaga. So, kahit sinong mahilig mag-DIY or nakakarinig ng lagutok kapag left and right yung manibela, i-adjust nyo to. Adjust nyo to. Yan. Ngayon, kapag in-adjust nyo, wag nyo halimbawa, baka masagarin nyo naman, wag yun, masira yung pinaka-thread nun sa loob saka yung pinaka-plunger. Ngayon, kapag sinagad nyo na, halimbawa, nahigpitan nyo na ng tama, tingin nyo, tama na yung higpit nyo, meron pa ring lagutok o kalampag, at ang suspecha nyo, yung RNP nyo, steering rack assembly nyo, no choice na yun mga paps. Posibleng kailangan ng palitan yung pinaka-bushing nun. Okay, so, kalas yung steering rack assembly, ipaparubush nyo or papalitan nyo ng bago. Okay? Paano mga paps? Maraming salamat sa inyo.